Hindi pa nga ho din natapos itong mga pinaggagawa ko din sa mga costume na pang Hong Kong. Abay mantakin yun, dalawa ang pinagawa sa akin. Abay hindi pwede yun, dapat isa lang. Tsareng. So ayun na nga ho, syempre dahil dalawa yung mga pinagagawa natin di ang costume. Abay ito ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko ginawa itong isang costume na kung saan mas kakaiba yung design niya. Kaya naman ari panoorin ninyo nang kayo maraming matutunan din sa mga video ko. Pagkabuo ko nga nitong headdress ay gumupit din ako nitong mga parang panghulma na ganitong parang mga dahon-dahon para naman ipwesto din sa mga ibabaw ng headdress at pinaglalagyan ko na nga iyan ng mga mold na ganyan. Aba ay nakakakota na itong mga mold na ito at lagi na lang nakikita din sa mga video ko. Kumbaga nga is mas maraming katulungan yung mga ganyang klase ng mold dito sa aking mga ginagawang costume, lalong-lalo na sa mga nagsisimula. Ay pwedeng-pwede yung gayahin itong mga ganitong klase ng bagay. Mas marami kayong matututunan, mas marami kayong idea magagawa, kaya panoorin nyo po ito ng bonggang-bongga. At dahil nga po inaccept na naman natin ang mga challenge na pinapagawa sa atin ng ating mga kliyente na galing sa Hong Kong, ito nga, hirap na naman ako sa pag-eksena nitong ating mga pinaggagawa dini. Ay arihong mga nagpagawa na rin costume na ari ay mag-best friend at may mga design silang pinagbibigay diyan sa akin para maging guide ko daw. Dahil nga ito yung mga gusto nilang design ng kanilang magiging costume na dadalhin nga dini sa Hong Kong. Ay aba naman, ay medyo challenging talaga yung mga pinaggagawa ko diyan dahil itong costume na ito ay may pasabog mamaya. Mamaya makikita nyo kung anong mga pinagagawa namin dyan ni Obra ni Mang yan para naman mas ma-achieve natin yung mga pinagde-design diyan ng ating mga kliyente para yung gusto nila ay matupad talaga. Kaya labis ako nagpapasalamat din sa dalawang magkaibigang ari na nagpagawa sa akin ng costume na ito. At talaga namang na-challenge naman ang katawang lupa ko at ang powers na naman ng ating imagination ay gumana na naman diyan dahil napakarami talaga ng mga design na naiisip ko para mas ma-achieve yung mga gusto nila. At ari na nga ho, sa puntong iyan po ay naglalagay na nga ako dini ng mga parang mga dahon-dahon dini na mga ugat-ugat na ganyan dini sa pinakang likuran ng ating headdress. Kung mapapansin ninyo po ay napagbidsa na namin yan, napag-design na namin yung mismong headdress at talaga namang kitang-kita yung todo effort tayo sa pag-i-eksena ng ating mga headdress diyan. At kung napapansin nyo nga ay todo effort talaga ako sa pagbabato, paglalagay ng mga mold at paglalagay ng mga iba pang design sa mga ganyang klase ng costume dahil gustong-gusto ko talaga mapalabas yung pinakamagandang design na pwede nating gawin. At sa puntong ang ito ay yung kapatid ko na si Obra ni Mang yan ang pinagawa ko nitong mismong backdress ng ating magiging costume dahil nga unicorn design ang magiging design nitong costume natin ay siya yung pinagawa ko dahil mas expert talaga siya sa mga ganyang klase ng bagay. Kaya naman i-follow nyo din po yung page ng kapatid ko para mas marami din po kayong matutunan sa mga ganitong klase ng costume. At sa punto pong ito ay nabuo na niya yung mismong hulma ng magiging unicorn or yung mismong kabayo ng ating magiging backdress. At pagkatapos niyan ay ako na yung gumawa ng pinakang frame niya para mas matibay siya at mas nakatayo siya sa mismong likuran ng ating costume. Ay habang ginagawa ko ng airing costume na rin, ay ako may naaalala talaga din sa mukha ng kabayong ari dahil may kaibigan din akong ganyan din ang itsura. Charot! Huwag magagalit. So ayun na nga ho, nabuo ko na yung mismong frame nitong pinakang unicorn natin at maya-maya ay si kuya na rin ulit ang gaganap diyan dahil pinalagyan ko na rin ito ng mga mold. Hindi pwedeng walang design yung unicorn na yan at ganyan na lamang ang itsura niya. Syempre kailangan pang iporta natin kung paano niya talaga gagawin at pagagandahin yung costume na yan. Kaya talaga pinag-effort ko talaga si Obra ni Mang yan diyan para naman mas mapalabas natin yung pinakamagandang eksena nitong ating unicorn. Aba ay kailangan maging mukhang buhay na buhay talaga yung ating backdress at pagkatapos niya na nabuo na ni kuya at napinturahan na ay syempre bababatuhan naman natin ito at ang aking bidders dyan ay si Ate Tina na aming kapitbahay lamang at maya-maya ay sinukat ko na rin nga ito nang matapos-tapos na itong backdress na ito kung ano bang kalagayan nito kapag sinuot na, kung hindi ba siya sumasabit sa mismong headdress natin at so far naman ay maganda naman yung kinalabasan niya at idediretso na rin natin yung paggagawa niyan at pasensya na nga po kayo sa pag-iitsura ko diyan dahil puyat, pagod na naman tayo sa mga paggagawa kaya ganyan ang naging itsura. At syempre, para mas bongga ang maging kalabasan ng ating costume, ay ito na nga't gagawa na tayo ng mismong pang-armor niya. Yung panglagay sa mga braso ng kamay para naman mas bongga ang eksena ng ating pagkakagawa diyan. O diba, napakaganda ng mga eksena na ginawa natin diyan. At syempre, dahil nga gusto nating pahirapan ng ating sarili, ay ito na nga't babatuhan na naman natin ang bonggang-bongga yaan at pinong-pino na naman ang pagkakadikit natin diyan. Aba, ay kung titingnan nga ninyo, ay talaga namang napaka-umay. Abay, maya-maya nga pagkatapos ng mga eksena ay umimote na ako din sa mismong backdress niya. Syempre kulang pa yung mismong design niyan kaya naman eksenahan natin yung pinakamagandang
ilalagay natin dito sa may pangbalikat niya. At napili ko ang ilagay itong parang kortina na parang mga tassel na ganyan. Nakalimutan ginagawa kong tassel at pinili ko yung kulay puti para naman mas mag-complement siya dito sa mismong costume. At kapag nasuot na, ay abay, mas maganda naman ang kalabasan, hindi naman chichi, 'di ba? At kung napapansin nyo nga sa mga costume at mga video na ginagawa ko, ay minsan ay todo effort talaga ako sa paggagawa ng costume. Kaya po ako nag-video ng mga ganitong klase ng vlog para naman mas maraming designer at mas maraming beginners ang matuto or makakuha ng mga panibagong technique na pwede nilang gamitin sa kanilang mga ginagawa. Hindi ko po purpose ang pagmamayabang or kung ano mang bagay dito sa mga ginagawa kong video. Bagkus ay makatulong po at makapagbigay ng inspirasyon at ideas sa mga kapwa ako designer. Kaya naman sa lahat ng tumatangkilik sa akin, naglabis-labis po ako nagpapasalamat sa inyo at sa mga follower ko na talaga namang patuloy na tumututok sa akin. Ay napaka dami po ng dapat kong ipagpasalamat sa inyo dahil kung hindi dahil sa inyo ay wala po ako ngayon dito sa pagbablog. Kaya naman po, thank you very much po sa lahat-lahat. At nandito na nga po ako sa punto na naglalagay na ako nito mga para mga puti mga dahon-dahon na ganito. At may mga follower din ako nagtatanong bakit daw hindi ko alam yung mga tawag-tawag sa mga ganyang klase na mga ginagamit kong materyales. Kung baga nga po ay wala na po ako masyadong pakialam kung ano mga tawag-tawag dyan sa mga pinaglalagay ko diyan. Ang mahalaga po ay mas maganda ang ating mailagay at mas maganda ang maging design. Yun po ang pinaka-importante. Kaya po minsan hindi ko na po inaalam kung ano mga tawag-tawag diyan. Basta na lang po ako bumibili at ikinakabit ko diyan. Sa punto nga pong ito ay bawat mga detalye na iyan na pwede kong ilagay kahit pa yan ay mga flower na pinaganyan-ganyan ko. As long as maganda po yung mga design niya ay talagang pwede nating ikabit yan diyan. At pagkatapos ng mga ganap ay tinahin na rin naman ni ate itong mismong overall dress nitong ating magiging costume. At ganito ang lace ang napili ko at gumawa na nga kami ng pattern diyan para mabuo na itong mismong base dress na ganito. Pang overall siya para mag-complement siya doon sa mismong back dress at headdress natin at yung mga anik na mga nakalagay sa mismong ating costume. Bale, yung ate ko na ang pinagtatahi ko ng mga ganyang klase ng mga tahiin dahil hindi na talaga kaya ng oras ko na sakupin pa yung mga ganyan at baka maya-maya ay tayo matigok na diyan kakatrabaho at wala na tayong pahinga. Aba, ay wag naman sana. Ano po? And finally, here is our final result. Oh, di ba? Napakabongga ng pagkakaimot ng pamangkin ko diyan, lalong-lalo na sa pagkakasuot ganitong costume na ito. Kaya naman enjoy watching. At kung nagustuhan nyo po ang video na ito, ay huwag nyo po kalimutang i-follow ang aking page at i-share po ang ating video at mag-iwan ng comment kung ano po ang inyong mga eksena at mga palagay sa aking mga pinagagawa diyan. Kaya naman po, thank you so much sa panonood. God bless!